Wait, anong nangyari? Sandali. Anong nangyari? Nakatulog ako, nagising ako, nagtanan si Ninita. Oh my gosh. Kuan dato, kuan ba? Pasensya na po maabala namin kay ano. Ang gagawin po natin, kuan, pag nandito yung anak nyo, gabi pa lang, mag-chat na kayo para kinaumagahan, madaling araw. Diyos ko na lang, 6 na oras na. 6 to 7 hours. Pagbiyahin na kami para maano po namin. No? Kasi nandun pa yung ibang gamit eh. Mga ganito eh. Wala, uy, grabe. Sige. Pero ayaw gid masuko dato kay imong anak manguwag gid sa akong anak. Kay gusto ko pud dato akong anak, ako ang palampusyon. Nakaron, unsa may paglampos ni Ninita pag eskwela kay kuan na pud sa imong anak, ipunan na. Dato man siya. Bisan dato ako ang bawion akong anak, sir. Opo, ay ibig sabihin ko po para at least madali nating mapapag-usapan. Diba? Wala tayong problema sa kanya kasi Kahit hindi naman si Tato. dapat i-respeto rin natin yung kanya. Pero ikaw po, bai, ayaw gid makuan sa ako, kaya ako ang pud ang bawion akong anak, bai. Ngano man imong anak na magsulong-sulong pud dito sa akong balay. Lamang tayo, layo man po lang inyo ha, yung layo ng amo. Sige, na-dire, mabalik sila dire. Ala nga dato, wa na ako gani nagsinilas, nanlabay na ako akong sinilas tungod sa imong anak ba. Grabe gyud imong anak, dili gyud mo respeto sa ginikanan sa babae dato. Sige lang na, ikuha na na. Makuha na to si Ninita nga sa maayo nga pagkakamagi. Nga unay gubot rumay tabo. Kay si Dato, handa man siya nga mo coordinate sa tuwa. Mo kontak para maabta na to sila kay lisod mo kayo. So, alam nyo yun, yung hindi ko siya napapanood talaga, pero nakikita ko pa rin sa YouTube feed ko tungkol sa pagkawala ni Ninita. So ngayon, I wasn't bothered kasi prank pa naman to ni Sir Paul. Sabi ko na gano'n. So hindi ko talaga siya yung prank lang to. Gusto kong hintayin ang last kasi nakita ko na alam ko na may part yan. So sabi ko, hintayin ko na yung sasabihin niya sa video niya na prank ganon. Para saka ako panoorin yung, alam niyo yun, yung from umpisa. Gusto ko muna yung malaman yung ending bago ko balikan. So then, nakita ko, natakot may mga baril. Wait, sandali. Prank pa ba to? So, bumaon ako, pinanood ko tong episode na to. Okay. So, as we know, na magaling sa pag-produce ng mga prank si Sir Paul. At lalong-lalo na si nanay ni Ninita, na magaling din siyang, nanay Lorna, magaling din siyang, ang tawag ito, actingan. Kasi, maalala ko, like, a year ago, na yung nag-actingan sila. So, kinda like, okay, so this is another prank. Tapos kasi nung mga bago ako nanonood kay Sir Paul, marami kasi yung mga prank talaga akong napapanood. So, I really think na it's a prank. Until, napanood ko nung part na to, so umakyat sila sa puno alam mo yung tree, tapos, sa tree house, tapos sinasabi ni Nanay Lorna wala siya, tapos si Sir Paul, ay, ang ganda ng treehouse. Ang ganda ng tanawin. Kumbaga, like, okay, so he's really not serious, sabi ko. Kasi kung seryoso nga na nawawala si Ninita, ba't napapansin pa niya na, ay, ang ganda? Sabi ko, inisip ko. So, hanggang that part is, 100% ako na prank pa rin. Pero, nung pagdating nila dito sa part ng video na to, itong pinakita ko sa inyo na kausap nila tong Dato na may baril na tatay ng lalaki na Dato. So, like, wait a minute. Medyo napaano na ako, sandali. Mukhang hindi yan na ito prank, sabi ko. Kasi bakit may Dato na? Bakit may baril na kasama sa episode na to? Tapos,
bumangon na ako talaga, bumangon na ako, umupo na ako. Tapos, nakikita ko na, with Pugong Biyahero, Peking Bombay, and Peter Paul, so talagang yung kinakalma na nila si Nanay Lorna. So, tapos pati si Bae, kung bakit napakaseryoso yung mukha niya, inisip ko pa rin, prank pa rin kaya ba ito? Yung kinausap kaya nila itong kunwari dato na kunwari tatay ng lalaki para maging kasabwat sa production episode na to ni Sir Paul. Pero sinasabi din nila na 6 to 7 hours ang layo ng biyabiyahin pagbalik. Yung mga ganun. Like, wait a minute, sandali. Okay, let's consider it na kunwari hindi siya prank. Kung kunwari hindi siya prank, paano nangyari yun? Like, di ba parang kababalik lang dyan ni Ninita, kailan lang siya nakabalik from Laguna. So, paano niya na-meet yung guy? Tapos, yung layo nila, yung na 6 to 7 hours ang drive mula sa tirahan ni Ninita at saka yung bahay ng lalaki. So again, how did they cross path na layo ng kumbaga yung distance, no? Unang-una yung time na sandali pa lang nakakabalik si Ninita. Like, grabe naman na yun, nagkita sila like 2 weeks ago, nagkainlaban, and then nagtanan. Kinda like, wow, that's really like so quick. Pangalawa, yung distance, may mga sasakyan ba sila na let's say for example, nagkita sila sa isang restaurant, kinda like, it's not feasible. Pag isipin mo, parang hindi siya like, it's too short of a time, napakaiksi ng panahon para isipin mo na nagkakilala sila nung pagbalik niya galing Laguna, and then nagkaroon sila ng relasyon, and then sumama ng nagtanan. Parang it's too short of a time for me. Pag i-assess ko na ganon. Tapos, nakita ko yung mga comments. So, syempre, basa ako ng comment. Nung bago ko pinanood, actually, nagbabasa ako ng comment. So, gusto ko sabihin na, pero maraming nagsabi na, prank yan, prank. Hanggang may isang nagsabi na, siguro, nung nasa Manila pa siguro, nagkakaigihan na sila. Kinda like, mali mo, alam mo yun, sa Facebook, na-meet sa Facebook, and then nagkausap sa Facebook, and then doon nagkakilala sa Facebook, nagkamubutihan sa Facebook, kaya ginusto talaga niyang umuwi din sa probinsya ni Ninita, at nung dumating na nga siya, ayun na nga, nagtanan na. So, let's say na hindi ito prank or hindi ito production number ng Pugong Biyahero team. So yun. And then, gustong bawiin ni Nanay Lorna si Ninita. So see, the difference ng isang tao, kagaya ni Mylene, do you remember Mylene? So, di ba, binawi siya ni Sir Paul na ipapaksal na sana. Pero talagang ayaw ni Mylene. Talagang lumaban siya. Ayaw niya talaga. Dahil gusto niya mag-aral. So, kahit nandyan na yung lalaki, ayaw niya talaga dahil gusto niyang mag-aral. Ngayon, the difference is ulitin ko kung hindi to prank. The difference kay Ninita is that, again, in my past explanation ng kanyang personality is because she has that introvert kind of personality, if ever, at dahil lagi siya siguro she's by herself and doing cellphone,
At dahil hindi niya masyadong ma-express ang kanyang sarili sa mga kasama niya sa bahay, outwardly, so naging nakamabutihang loob niya through cellphone, through Facebook even, or through social media. Kasi yon, hindi kasi face-to-face yung nangyari, like hanggang cellphone lang muna, and then to the point na talagang lumakas na yung loob niya when she met the guy. Lahat ito speculation. Speculation hanggang hindi natutuldukan ang episode na to. Until now, well, kanina or kahapon or the other day na nawawala si Ninita, I was 100% sure na prank. Okay po? Ngayon, nung napanood ko na itong episode na to, I'm already 80% na naniniwala na prank pa rin ito. Pero meron na ako yung 20% na kinda like, prank lang to. Kagaya ng marami sa inyong mga nanonood. Ganon, prank. Pero meron din yung parang, okay, prank pa ba to? So, at the end, hintayin natin ang huling episode ng pangyayaring ito tungkol sa pagkawala ni Ninita. And I'm hoping it's a prank. Sana, prank lang to. Kasi, alam mo yon, yung sayang naman yung kinabukasan ng bata. At dahil kung totoo, at kahit pa gaano pa gusto nyong maghanap, kung ayaw talaga magpakita, wala tayong magagawa. So, yun. Excited ako sa mga susunod na episode.